Sa nakaraang kwento natin ay nadatnan ng Haring Butiki na si Hargan ang kanyang walang buhay na asawa na si Taragan. At sa pagpapatuloy ng kwento, dahil hindi makapaniwala ang haring si Hargan na wala na ang kanyang pinakamamahal na asawa ay napasigaw naman ito at sinigaw niya na ipaghihigante niya ito at ang kanilang mga anak. At dito minukbang niya ang kanyang asawa at habang ang tatlo naman ay pinagmamasdan lamang nila na minumukbang ni Hargan ang kanyang asawa. Ginamit ni Hargan ang kanyang kasanayan na tinatawag na predator at nagtagumpay siyang maabsorb ang taglay na kapangyarihan ng kanyang asawa na si Taragan. Kaya naman kasalukuyang nagpuproseso ang kanyang mutasyon at kaagad namang sinimulan ang kanyang ikalawang yugto. Nang matapos na ay unti-unti namang lumalaki ang katawan ni Haring Hargan. Nang makita yon ng ating bida ay napagtanto niya naman na nasa delikadong sitwasyon na sila ngayon at bigla namang itinusok ni Haring Hargan ang kanyang sandata sa lupa at gumawa ito ng apoy. Kaagad naman nagtago ang ating bida sa likod ng bato. Habang pinagmamasdan niya naman ang Haring Butiki na si Hargan ay sa isip-isip niya naman na kahit mas maliit ito kumpara sa kanyang asawa na si Taragan ay naging pinuno siya dahil sa isang rason na kanyang pangunahing kasanayan na taglay na tinatawag na heatwave. Naisip naman ng ating bida na kung mahuli lamang siya sa pagkilos ng ilang segundo ay tiyak siyang mamamatay siya. At sigurado siya na ang ikalawang yugto ng Haring Butiki na si Hargan ay lubhang napakadelikado. Kaya naman napagdesisyonan niya na kailangan niyang mag-isip ng plano o kung hindi ay mamamatay siya. May bigla namang lumapit sa kanya na kulay berde na insekto at nagsalita ito kung naririnig niya ba siya. Nakilala naman agad ni Yonwoo na kung sino ang tinig na kanyang naririnig at ito ay si Doyle. Napatawa na lamang si Doyle dahil nakilala naman siya agad ng ating bida subalit sinabi niya na hindi siya sigurado kung gagana ba ito ngunit natitiyak niya na naririnig niya ang sinasabi ni Yonwoo. Kaya naman tinanong niya ito kung meron na ba siyang naiisip na plano. Tugon niya naman na kung pwede niya bang sabihin ito kay Khan ang kanyang plano. Sagot naman ni Doyle na kaya niyang ipasa ang mensahe niya kay Khan. Sinabi niya naman agad ang kanilang gagawin. At dito bigla namang sumigaw ang hari ng lahat ng butiki na si Hargan na kung hindi lalabas ang mga tao ay siya na mismo ang maghahanap sa kanila at kaagad namang lumabas mula sa pinagtataguan niya si Yonwoo at inasar niya pa ang hari ng mga butiki. At dahil sa kanyang ginawa ay galit na sumugod sa kanya si Haring Hargan sabay sabi niya na papatayin niya ang mga tao. Nang papalapit na ang halimaw sa kanya ay kaagad niya namang ginamit ang mata ng dragon at dito nakita niya ang maitim na parte ng sandata ng Haring Butiki na palatandaan na ito ang mahinang parte sa kanyang sandata. At nang papaatake na ang halimaw sa kanya ay agad niya naman itong sinalag gamit ang kanyang kutsilyo sa parte na may itim ng sandata ng Haring Butiki. At dahil sa lakas ng puwersa ni Hargan ay unti-unting bumabaon ang kutsilyo ni Yonwoo sa parte na may itim ng sandata nito. At maya-maya pa ay bigla na lang lumihis ang atake ng hari ng mga butiki at lamapat ang kanyang sandata sa lupa. Agad niya namang tinawag sina Doyle at Khan Hudyat sa kanilang pinag-usapan na plano kanina. At dito unang sumugod si Khan at inatake niya ang hari ng lahat ng butiki na tumatayo gamit ang kanyang espada at nagawa niya itong masugatan. Sunod namang umatake si Doyle gamit ang kanyang mga alip-ores na umaapoy at pagkalapit ng kanyang mga alip-ores ay nagsilaban naman ang mga ito at nasunog ang Haring Butiki na si Hargan. Pinagmasdan naman ni Yonwoo ang halimaw at sa isip-isip niya naman na kapag silang tatlo ang aatake ay magagawa nilang ubusin ang lakas ni Hargan. Matapos ng ginawa nilang tatlo na pag-atake ay nananatiling matikas pa rin ang tayo ng butiki at dahil sa kagustuhan niyang makapaghiganti ay nagagawa niya pang tumayo sa kabila ng pinsala na kanyang natamo. Paulit-ulit niya namang sinabi na ipapamalas niya sa kanila na wala siyang kaawaan dahil ipaghihigante niya ang kanyang asawa na si Taragan at ganun na rin sa kanilang mga supling. Habang ang ating bida naman ay tinitingnan niya si Hargan at sa isip-isip niya na kung mawawala sila sa focus kahit na segundo lang ay tiyak siyang katapusan na nila. Kaya naman napagdesisyonan ni Yonwoo na manatili siyang nakatuon ang kanyang pansin kay Hargan. At nang walang ano-ano'y maglulunsad sana ng malakasang pag-atake si Haring Hargan na tinatawag na heatwave subalit ito naman ang hinihintay na pagkakataon ng ating bida at kaagad siyang sumugod at inatake niya ang hari ng mga butiki gamit ang kanyang kutsilyo upang maantala ang paglulunsad ni Haring Hargan ng kanyang kasanayan. At paulit-ulit lamang siyang inaatake ng ating bida upang hindi niya matuloy ang kanyang kasanayan na heatwave at sinundan naman ang pag-atake ni Doyle ng kanyang mga alip-ores na umaapoy. Wala naman ang magawa ang hari ng lahat ng butiki at napasigaw na lamang ito dahil hindi siya binibigyan ng pagkakataong makapaglunsad ng kanyang pag-atake.
Makalipas ang ilang sandali ay hingal na ang Haring Butiki dahil sa pag-atake na kanyang tinatanggap. Sinabi niya na lamang ng pautal-utal na kailangan niyang maipaghigante ang kanyang asawa at mga anak. Nang makita ng ating bida na nanghihina na ang hari ng mga butiki ay napagdesisyonan niya naman na tatapusin niya na ito at kaagad siyang sumugod kay Hargan at pinunteriya nito ang kanyang magkabilang paa ng kanyang kutsilyo. Ginamit naman ni Hargan ang kanyang sandata upang hindi siya tuluyang matamba at laking gulat niya naman nang hinawakan siya ng ating bida sa kanyang ulo. Nanlaki na lamang ang kanyang mata dahil ginamit ng ating bida ang kanyang kakayahan sa pagsipsip ng sigla at enerhiya ng kalaban. Pagkatapos noon ay nadagdagan na naman ang kahusayan ng kanyang punyal na tinatawag na Bathory's Vampiric Dagger ng 5.4% at dito nahigop niya na ang sigla at enerhiya ni Hargan subalit nakapaglabas pa ng apoy ang hari ng mga butiki habang tuloy-tuloy lamang sa paghigop ang ating bida at umabot na sa puntong nagkabiyak na ang kanyang maskara dahil sa lakas ng apoy na pinapalabas ni Haring Hargan. Nang makita yon ng dalawang ito ay nag-alala naman sila sa ating bida. Sumigaw naman si Hargan na kahit anong mangyari ay mamamatay silang lahat dito habang inililunsad niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake at lumakas ang apoy. Maya-maya pa ay nanghihina na ang apoy na nanggagaling sa kanya at sinabi niya naman na kailangan niyang maipaghigante ang kanyang asawa at anak at tuluyan na nga siyang bumitaw sa pagkakahawak niya sa kanyang sandata. Lumabas ang sistema at ayon dito na natalo ng ating bida ang pangalawang pinuno na si Hargan na siyang hari naman ng lahat ng mga butiki. At gagantimpalaan na naman siya ng karma base sa kanyang naitulong sa pakikipaglaban. Nakakuha naman ng enerhiya ang kanyang punyal mula sa kay Haring Hargan at napagtagumpayan nitong manakaw ang bahagi ng kasanayan ni Hargan. Nakuha ng ating bida ang kasanayan ni Hargan na tinatawag na heat wave. Pagtapos noon ay pinagmasdan niya naman ang walang buhay na katawan ng hari ng lahat ng butiki na tumatayo na si Hargan. Lumabas naman ang sistema at nagsasabi na ang kahusayan ng kanyang punyal ay masyadong mababa kaya naman ang kanyang bagong kasanayan ay babaguhin ng kaunti. Pinalitan ang kanyang kasanayan na heat wave ng flame infusion. Ang flame infusion ay mayroong rating na D+ at 0% pa ang kahusayan nito. Ang flame infusion ay kopiraso ng pangunahing kasanayan ng hari ng mga butiki na si Hargan na tinatawag na heat wave. Pwede nitong balutan ng apoy ang kahit anumang sandata na gugustuhin niyang balutan. Pwede niya ring manipulahin ang init ng apoy base sa kahusayan nito. Habang pinagmamasdan ni Yonwoo ang kanyang stat sa isip-isip niya naman na dahil kulang pa siya sa kahusayan kaya naman pinalitan ang bago niyang nakuhang kasanayan na heatwave ngunit ang ipinalit ay maangas rin para sa kanya. Kaya naman napagdesisyonan niyang susubukan niya ito mamaya. Bigla naman siyang napahawak sa kanyang ulo at unti-unting babagsak nang makita yun ni Doyle at Khan ay kaagad naman sila tumakbo upang tulungan si Yonwoo. Nalalaya naman siya ni Khan at tinanong niya ang ating bida na kung ayos lang ba siya. Wala naman siyang naging tugon sa katanungan na yon. Minungkahi naman ni Doyle sa kanya at nakiusap siya na magpahinga muna siya sa ngayon dahil baka babukas ang kanyang mga sugat kung patuloy siyang gagalaw. Tugon niya naman na okay lang siya at gagaling rin naman ang mga sugat niya. Pinilit niya pa ding lumakad subalit pinipilit rin siya ng dalawa na magpahinga muna habang ang ating bida naman ay naiirita sa ginagawa ng dalawa. Sinabi niya na lamang na huwag na nila siyang alalahanin bagamat kagaya nga ng sabi niya kanina ay ayos lang siya at dagdag niya pa na pakawalan na nila ang mga taong nakakulong dahil ayon sa kanya ay parang hindi sila maayos. Laking gulat naman ni Doyle sa minungkahi sa kanya ng ating bida dahil hindi niya akalain na may pusong mamon rin pala ito. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay pinakawalan na nila ang mga bihag at nagpasalamat naman ang mga ito sa kanila. Nagpasalamat naman ang lalaking ito at sinabi niya pa na maiipaghigante niya na rin ang kanyang namatay na kasamahan dahil pinakawalan na nila sila. Tugon naman ni Khan na huwag na siyang magpasalamat dahil ginampanan lang nila ang nararapat gawin. Napatanong naman ang lalaking mukhang talong na kung siya ba ang sikat na tinatawag na blood sword at dagdag niya pa na patanong ng lalaking mukhang talong na kung ang nasa tabi niya ba ay ang tinatawag na foxy tail. Mayabang naman na sinabi ni Khan na gusto niya sanang panatilihing sekreto ang kanyang pagkakakilanlan at humalakhak siya ng napakalakas. Habang tumatawa si Khan ay napabuntong hininga naman si Doyle dahil hindi niya akalain na kilala rin pala siya. Ang dalawang lalaki naman sa likuran nila ay nag-uusap na kung siya ba talaga ang blood sword na si Khan. Tugon naman ng isa na walang duda dahil wala na siyang naiisip na iba na makakatalo sa hari at reyna na butiki maliban sa kanya.
Nang marinig yun ni Khan ay agad niya naman sinabi na hindi lang sila ang kasama sa pagtapos ng Hargan's raid. Dahil ang ginawa niya lamang ay ang tumulong sa kanyang kasamahan. Kaagad niya naman itinuro si Yeonwoo sabay sabi niya na imposible nilang matalo ang hari at reyna kung wala ang taong yan. Nagalit naman ang mukhang talong at garapata pagkakita nila sa ating bida. At dito natatandaan niya ang taong nakaputing maskara at narinig niya ang pinag-usapan nila ni Doyle. Nakita naman ni Khan ang kanilang mga reaksyon kaya naman tinanong niya ang mga ito kung ano ba ang problema. Ipinaliwanag naman ng mukhang talong na lalaki na noong nakita sila ni Doyle na nakakulong sa silda ay inutusan ng ating bida si Doyle na abandonahin sila. Dagdag pa ng lalaking talong na maaaring lumampas na sa linya ang kanyang sasabihin gayunpaman ay sinabi niya pa rin na hindi tao ang ating bida. Tugon naman ni Khan na lumampas na nga siya sa linya at nagalit siya sa lalaking mukhang talong. Hindi naman inaasahan ng lalaking mukhang talong ang reaksyon ni Khan kaya naman napalunok ito ng kanyang laway dahil sa takot. Sinabi pa ni Khan sa kanya na may maangas na tono na hindi na mahalaga kung ano man ang sinabi ni Cain kanina. Dinuro naman siya ni Khan at sinabi niya na kung hindi niya pa rin napagtanto hanggang sa ngayon ay sinagip ni Cain ang kanyang walang kwentang buhay. At muntik niya nang makalimutan na sina Doyle at Cain ay malubhang nasugatan. Kaya naman tinanong siya ni Khan na kung ano ang kanilang ginawa at nagpapakatanga sila dahil nahuli sila ng mga butiking halimaw at nakulong. Dagdag niya pa na maswerte sila dahil nabuhay pa sila at minungkahi niya pa na magpasalamat dapat sila kay Cain. Habang pinagsasabihan siya ni Khan ay hindi niya namang mapigilan ang kanyang galit. Kinonfirma pa ni Khan na kung ang kauna-unahan niyang sinabi kanina ay mag-ingat sila sa lalaking nakamaskara. Kaya naman minungkahi na naman ni Khan sa kanya na siya ang mag-ingat sa kanyang sinasabi. Lumingon naman ang lalaking mukhang talong sa kanyang kasamahan at nag-aakalang kakampihan siya ng mga ito subalit hindi niya inaasahan na nagkibit balikat na lamang ang kanyang kasamahan at hindi siya tiningnan sa kanyang mga mata. Kaya naman napagdesisyonan niya na humingi ng tawad kay Khan dahil sa kanyang pinagsasabi. Tugon naman ni Khan na hindi niya narinig ang kanyang sinasabi kaya naman inulit niya ang kanyang sinasabi na nakikiusap siya na humihingi siya ng tawad. Minungkahi ni Khan na kailangan niyang humingi ng tawad sa kay Cain. Habang si Yeonwoo naman ay nakikinig sa pinag-uusapan ni Khan at naisip niya na ito ang tinatawag na malaki ang pagitan sa malalakas kaysa sa mahihina. Yumuko naman ang lalaking mukhang talong at humingi ng tawad at nakiusap siya na sana ay patawarin niya siya sa kanyang kalapastanganan. Wala namang naging tugon si Yeonwoo bagkus ay iniisip niya na ang mga mahihina ay palaging nakaluhod sa mga malalakas at napagtanto niya naman na nangyayari na ito sa ngayon. Hindi naman lubos maisip ng mukhang talong na ito na trenador siya ng mismo niyang mga kasamahan. Naisip niya rin ang kanyang pagsasakripisyo sa loob ng kulungan na lagi niyang isinusugal ang kanyang sarili para lang makuha ng kanyang kasamahan kung anuman ang kanilang gusto. Bagamat sa ngayon kung kailan niya sila kailangan ay initsapwera siya ng mga ito. Tinawag siya ng lalaking parang garapata na pinuno at lumingon naman ang lalaking talong at tinanong niya kung ano ang kanyang kailangan. Humingi naman ng tawad ang lalaking mukhang garapata sa kanyang pinuno dahil wala siya upang tulungan siya kanina. Dagdag niya pa na sana naintindihan siya nito dahil alam niya naman na sila ang nagsagip sa kanilang mga buhay. Tugon naman ng lalaking mukhang talong na hindi niya alam kung ano ang binabalak niya sa ngayon at minungkahi niya na lubayan siya. Sinabi pa ng mukhang garapata na hindi niya layunin ang masaktan siya kaya naman nakiusap siya na sana makinig siya sa kanyang sasabihin. Magsasalita pa sana ang mukhang talong na ito subalit narinig niya ang sinabi ng mukhang garapata na kung hindi niya ba kailangan ng mga token at artifacts. At dito pinagmasdan nilang dalawa sina Doyle at Khan at sinabi ng mukhang garapata na nakakita sila ng kayamanan at naghihintay lamang sila ng pagkakataon upang mabuksan ito at mapagkakakitaan. Kaya naman tinanong niya ang kanyang pinuno na mukhang talong na kung ano ba ang masasabi niya. Habang sina Doyle at Khan naman ay walang ka-ideya sa pinaplano ng dalawang nasa likuran nila. Nagtatakang tanong naman ng talong na kung ano ba ang kanilang pinagbubulungan kanina. Nagmamaang-maangan naman ang garapata na kung ano ba ang ibig niyang sabihin na nagbubulungan dahil pinag-uusapan lang naman nila kung paano sila makakaligtas sa ganitong klaseng sitwasyon. Kaya naman nagtatakang tanong na naman sa kanya ng talong kung ano ang ibig nilang sabihin na kung ayos lang ba na patayin nila ang mga taong nagligtas sa kani-kanilang mga buhay. Kaya naman sinabi ng lalaki na parang garapata na hindi nila susubukan ang ganoong kadelikadong plano. Tinanong naman siya ng lalaking parang talong na kung hindi ganoon ang plano nila ay ano ba ang kanilang pinaplano.
Ipinaliwanag naman ng lalaking mukhang garapata na ang ibig niyang sabihin ay ang patungkol sa paglipat ng pagmamay-ari dahil ang kanilang mga kagamitan at sandata ay kinuha sa kanila noong binihag sila ng mga nakatayong butiki. Dagdag niya pa na kung gumala sila dito sa Block E na walang kahit na anong kagamitan ay mapapahamak lamang sila. At ipinaliwanag niya ang kanyang plano na naiisip na kailangan lang nilang kunin ang iilan sa mga kagamitan ng nakaputing maskara, Con at Doyle. Nagtatakang tanong naman ng lalaking ito na kung paano kung mahuli sila na ginagawa nila yon ay tiyak siyang papatayin sila kaagad. Wika pa ng lalaking garapata na mamamatay pa rin naman sila kapag hindi nila ito ginawa. Kaya naman tinanong siya ng talong kung ano ang kanyang pinaplano dahil hindi naman siya kikilos kapag wala siyang plano. Tugon naman ng lalaking mukhang garapata na isa sa kanyang kagrupo ay mayroong kasanayan na mabilis ang kamay. Dagdag niya pa na mamamangha siya kapag nakita niya na ito. Kaya naman tinanong siya nito kung sasama ba siya sa kanyang pinaplano. Masayang tugon naman ng lalaking mukhang talong na sasama siya kaya gawin na nila agad ito. Makalipas ang ilang sandali ay nag-uusap na sila kung paano nila hahatiin ang mga nakuha nilang items. Sinabi naman ni Con na kagaya nga ng kanilang pinagkasunduan sila ni Doyle ay kukunin ang korona ni Hargan na siya namang kailangan nila. Naghahanda pa lamang magsalita ang ating bida subalit kaagad siyang kinulit ni Con at sinabi niya na alam niya na mabuting tao si Cain sa una pa lang kaya naman sinabihan niya ito na the best ang kanilang Cain. Pinatigil naman siya ni Yeonwoo sa kanyang pangungulit sa kanya. Tumawa na lamang si Con at sinabi niya na huwag na siyang mahiya. Kaagad naman niyang nilubayan ang ating bida at pinaalalahanan niya si Doyle na huwag niyang kalimutan na kunin ang kanilang kailangan. Sa isip-isip naman ng ating bida habang tinititigan niya si Con na kung susuntukin niya ba ito kahit isang beses lang. Napapikit na lamang siya dahil sa isip niya na kahit makulit man si Con ay hindi niya ito magawang kamuhian sa kabila ng lahat. Napalingon naman siya sa sandata ni Hargan at sinabi naman ni Con sa kanya na kagaya nga ng kanilang pangako sa kanya ay pwede niyang kunin ang Blue Sword of Scales at ang pagmamay-ari ng pugad ni Hargan. Ang Blue Sword of Scales naman ay isang uri ng sandata na ginagamitan ng dalawang kamay at meron itong grade na D+. Ang espada na Blue Sword Scale ay pagmamay-ari ng hari ng lahat ng butiki na si Hargan. May natatangi itong attributes at napakatigas nito at kaya nitong sirain ang kahit ano. Sa isip-isip naman ng ating bida na ang sandata na tulad nito ay walang pakinabang sa kanya dahil mas sanay siya sa paggamit ng maliliit na sandata tulad ng punyal o kutsilyo. Ang isang artifacts naman ay tinatawag na Deed of Hargan's Lair, ang lahat ng mga ari-arian na nasa pugad ay magiging pagmamay-ari ng may hawak ng artifact na ito. Ito ang listahan ng mga items sa loob ng pugad. Una ay ang Red Orc's Helmet, pangalawa ay ang tinatawag na Roaring Axe at ang panghuli ay Strong Crystal na mayroong 31 na piraso. Sa isip-isip naman ng ating bida na walang pakinabang ang mga artifacts na ito sa kanya marahil kapag nakatungtong na siya sa tore ay marami namang mga katulad ng ganitong artifacts. At dito merong isang item na nakapukaw ng kanyang atensyon at ito ang tinatawag na Carl Sunas Dagger at ang uri naman ng sandata na ito ay pang-isahang kamay lamang at ang grade naman nito ay D-. Mayroong nagmamay-ari ng punyal na ito bagamat ay hindi kilalang tao. Isa lamang itong karaniwan na sandata subalit nagkakaroon ito ng special attributes dahil sa umaalab na damdamin ng gumagamit nito. Kapag nahawakan naman ng isang tao ang sandatang ito ay bibigyan siya ng karagdagang bilis ng pag-atake at lakas habang tumataas ang level ng sandatang ito. Pinagmasdan naman ni Yeonwoo ang punyal at sa isip-isip niya naman na masaya siya dahil meron na siyang ipapalit sa kanyang kutsilyo dahil unti-unti nang pumupurol ang kanyang kutsilyo. At naisip niya na matatapos niya ang tutorial na ito sa pamamagitan lamang ng punyal na ito. Napatingala naman ang ating bida at nagtatakang tanong naman sa kanya ni Doyle kung ano ba ang problema at kung bakit siya nakatingin sa itaas. Sinabi naman niya na halos sa lahat ng mga items ay hindi kapakipakinabang ngunit wala namang nawala sa kanya sa pagtapos ng quest na ito kaya ayos lang sa kanya. At tinanong niya ang nasa itaas kung hanggang kailan ba siya mananatiling nakatago. Wala namang kaide-ideya si Doyle kung ano ang tinutukoy ni Yeonwoo. Maya-maya pa ay merong lumitaw na portal sa kanilang harapan. Meron namang tinig na nagsalita sa loob ng portal at sinabi niya na ang layunin sa hide and seek ay ang hindi matagpuan subalit natagpuan na siya kaya naman wala na siyang magagawa at lumabas na lang siya na nagkakamot ng kanyang ulo sabay sabi niya na gusto niya sanang gulatin ang lahat. Sinabi naman ni Doyle kay Yeonwoo na hindi niya alam na pala ang patungkol sa misteryosong mga ngalakal.
Tugon naman ng ating bida sa kanya na kaunti lang ang kanyang nalalaman tungkol sa misteryosong mga ngalakal. Nang marinig yun ng mga ngalakal ay nagtampo naman agad siya sa ating bida dahil buong akala niya ay meron silang special na relasyong dalawa. Binati naman ng misteryosong mga ngalakal sina Con at Doyle dahil matagal-tagal rin silang hindi nagkita pagtapos nilang bumili sa kanya ng pass ticket at tinanong niya si Con kung tama ba. Tumugon naman si Con na tama. Sa isip-isip naman ni Con hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya sa pagbili niya noon gamit ang kanyang mga stats dahil sobrang mahal. Nagtataka naman si Con dahil ang misteryosong mga ngalakal na ito ay nagpapakita lamang sa mga manlalaro na kasama sa top 10 o kung ang mga ngalakal mismo ang pupunta ng personal sa manlalaro at tiningnan niya ang ating bida. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kits sa susunod mga boss.